improve your ITCR, okay, on your channel. Tama, ito yung discussion natin ngayon. Kapag sinabing ICTR, impression click-through rate on your YouTube channel. Okay? This is the advantage of a customized channel. Number one, ang sabi kasi ni YouTube, based on the algorithm requirements, kailangan ang YouTube natin ay ready for business. Now, paano mai-ready for business ang mga YouTube channel? May dalawang requirements si YouTube. Yun nga, the customized channel and manage your video. These are two different settings, no? Hindi po siya pang settings. These are actually to customize based on the brand requirements, based on the advertiser's interest, at saka based on the viewer's interest. So, i-customize natin siya based doon sa mga needs ng community ninyo. Kagaya nung kay host, ang community niya, it's all about lifestyle vlog, and then nakarelate siya sa nursing. Siyempre, yung nursing, ang pinaka-niche niyan about fitness and health. Okay? So, nasa fitness and health. Marami yan. Pwedeng masasarap na pagkain, pagre-review ng gamot, pag-exercise. Kapag ang channel ninyo ay hindi naka-align, ibig sabihin yung mga viewers ninyo or subscribers ninyo, they are not really your community. Kumbaga nasagi lang yung sa inyong video. They just curious but they are not interested. Okay? Iba po yun. Iba yung curious sa interested. Kapag curious, titingnan lang nila kung meron silang makukuha. Pag wala, out na sila. So that is curiosity. Pero kapag interested, pinanood nila at sinubscribe nila. Because your video catch their interest and attention. Ngayon, as a content creator, ang pinaka-the best na dapat natin gawin sa channel natin is to monetize. Pagkatapos po ma-monetize ang isang channel, kailangan ang tatargetin ninyo, alamin ninyo kung paano mag-trending yung video. Pag ang inyong mga profile picture ay hindi siya visible at hindi readable, palitan nyo na kaagad para at least merong maganda yung identity ninyo. At hindi na kayo pwedeng magpapalit-palit ng maraming beses. Kailangan stable siya yung kanyang profile picture kasi yan yung brand ninyo. Kailangan po yung mga pangalan natin, dapat ayusin din po yung pangalan ng title nung sa ating channel. Kagaya nito, nung may client ako, si Ate Ejang, ang title nung kanyang YouTube channel is FW. Ginawa niyang sentence. Huwag ganyan guys, hindi ganyan. So nung kinostomize namin, pinalitan namin siya. Ginawa namin siya ng Ejang Variety Vlog. So yan. Considered natin yung design po nung sa inyong banner. Tingnan niyo yung kay Koyang Roger Adventure. Dati wala siyang banner talaga eh. So nung kinostomize namin, ayan, pinaganda namin yung... Walang banner nun sa akin. Yung sa'yo, walang banner yung sa'yo dati, di ba? Wala, kung ano lang. Walang banner siya. Tapos, ayan, nung nagkaroon siya ng banner, na-represent tuloy kung nasaan ka at kung anong ginagawa mo. So channel design po sa banner. Kay Mr. Beast naman, karamihan sa thumbnail design niya, ito po yun, no, neat and clean, okay, neat and simple, less font, very interesting, colorful, high resolution yung kanyang thumbnail, and expressive. Meron siyang expression. So, yan po yung i-consider ninyo sa paggawa ng thumbnail. Sa mga live streaming naman, mga thumbnail ninyo, dapat malaki po ang sulat, malinis tulad po nito, no, sa live streaming thumbnail. Simple lang po, wag nyo nang lagyan ng kung ano-ano, hindi naman nila mabasa. Di ba? Ang daming nagsusulat ng kung ano-ano dyan, hindi naman mabasa, walang saysay. Lagay mo lang dyan kung ano yung meron. Stay together, live, welcome to my to live stream, tsaka yung pangalan ng channel mo, and then subscribe, that's it.
Ayan. Tapos ito na guys para sa customization, channel identity, maayos dapat yung sa inyong paglagay ng title. Okay? Hindi pwedeng yung mga title ninyo mga hindi na-research, no? Kailangan researchable. Maayos dapat ang pagkakalagay ng description, no? Sa inyong channel description, at kailangan invite nyo sila mag-subscribe. Okay. Dito sa translation naman, sa channel translation, maglagay kayo ng mga bansa na hindi pa na dinadatnan nung sa inyong mga video para makita din sa ibang bansa. So you need to have at least 20 to 25 international language. Tapos doon sa inyong layout, meron niyang featured video at saka yung returning subscriber. Yung channel trailer naman, dito pwede mong i-highlight yung channel mo, recently uploaded video, or yung pinakamataas na views. Dito naman sa returning subscriber naman, yung ibabalandran nyo dito kung meron kayong bagong meron kayong bagong video na pang membership, pwede nyong ilagay dyan. Tapos unlisted ninyo, tapos yung mga members ninyo na naka-member sa inyo, bibigyan ninyo ng link. Pwede yung ganon sa featured video for returning subscriber. Or pwede rin naman yung mga bagong upload na video. Okay? And then dito na, yung sa live stream ninyo, kailangan yung layout ng inyong channel, maayos ang pagkaka-layout, no? Live stream, video and playlist, and then other channels. Kung meron kayong ipo-promote na mga channel na gusto niyo i-promote. Okay, sa sa channel branding, huwag kayong magpapalit-palit ng profile picture. Kung gusto niyo palitan niyo niya once and for all. Okay? Tapos yung mataas ang resolution ng channel banner at meron kayong watermark para hindi nila na screen grab yung sa inyong mga videos. Okay, tapos basic info, yun nga meron kayong niche identification, mga keywords doon sa niche ng channel ninyo, and invite them to subscribe. Okay. Pagkatapos niyan, i-allocate niyo yung sa inyong channel doon sa category ng niche ng channel ninyo. Okay, channel alignment. Kailangan meron kayong keywords doon sa description sa video description na to. Sa video description. At saka yung keywords doon sa inyong channel. Okay. Yan, ganyan po sa video makikita ninyo capital letter yung paglagay, kaya nagte-trending. Naka-align yung sa aking mga videos doon sa aking channel. Ganito guys ang tinatawag na video SEO para tumaas yung visibility ng channel. Para magkaroon kayo ng impression sa inyong mga thumbnail at sa inyong mga video, makita yung thumbnail ninyo, and then magkaroon ng view duration. Ang SEO, ito yung tinatawag na search engine optimization. Dito po ang pinakasusi sa search engine optimization. Kasi kung hindi searchable ang video mo, hindi yan mapapanood. So bakit dapat ma-search? Ito ang i-consider ninyo, title, tags, and description. Okay? Sa title, tags, and description, ang pinaka-point mo dito, lahat ng keywords. Yun po ang pinaka-topic para tumaas ang SEO ng channel o yung search engine niya sa mga nagse-search. Gagalingan ninyo yung title, tags, and description. At ang ilalagay ninyo sa title, sa tags, and description ay mga keywords related sa inyong mga video or sa niche ng inyong channel. Okay, another here is number of viewers. Gaano karami yung mga nanonood sa yung video. Kaya nga dapat meron kang threshold. Sa loob ng isang oras, kailangan makakapagpa-watch ka ng at least 20 to 50 views na makakakuha ng watch time, yung 75 view duration. Upload kayo ng video, maglagay din kayo doon sa comment section